ang mga barko ng China tinaboy daw sa South China Sea. Ang tanong, sino ang nagtaboy? Ayun. Ito yung pamagat ha. Ito yung pamagat ng ating bibigyan ng reaction video ha. Ito yung mainit na balita. Mainit na balita, mainit na issue to tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman ang West Philippine Sea, di ba? Na napaka masilimuot na problema ng ating bayan. Kasi itong ating territorial sea na sakop ng EEZ ng Pilipinas ay gustong-gustong sakupin ng mga Chekwa na to. Buisit talaga. So at isa pa, si PBBM nangako sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Yan. Okay, magandang balita no. So itong bibigyan natin reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man yung mga nasa sa inyong saloobin, pwede rin naman kayo mag-comments diyan. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe kay Ariel TV So itong video na to sa kanya to bibigyan lang natin ng komentaryo at reaction video kasi talagang magandang topic tungkol sa ating teritoryo. Okay, kay Ariel TV please paki-subscribe din. Okay? So umpisa na natin. Yun. Traditional waters of the People's Republic of China. Please keep a safe distance from... Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barko ng China Coast Guard hindi nakaligtas tinaboy sa South China Sea, PBBM may matinding pahayag sa PCG. Iyon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Yes. Itinaboy ng mga patrol ship ng Indonesia ang isang Chinese Coast Guard vessel palayo sa isang survey vessel sa isang pinagtatalunang lugar ng South China Sea, sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Ayun pala. Ang nagtaboy pala sa mga barko ng China, ito mga incheck na to, itong mga singkit na to. Walang iba kundi yung Indonesia. Tignan niyo naman ang Indonesia, talagang matapang talagang pinaglalaban nila ang kanilang EEZ no. Talagang may bayag. Talagang talagang seryoso sila na wag kunin ng mga Chekwa na to ang kanilang teritoryo. So tingnan natin na diretso pa natin. Sinabi ng mga autoridad ng Indonesia noong Huwebes, sinabi ng Maritime Security Agency ng Indonesia na isang barko ng China ang lumapit sa MV Geo Coral noong Lunes at Miyerkules, na naputol ang seismic data survey na isinagawa ng State Energy Company na PT Pertamina sa isang bahagi ng South China Sea na inaangkin ng dalawang bansa. Nang tanungin tungkol sa pahayag ng Indonesia, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian, na ang barko ng China Coast Guard ay nagsagawa ng mga regular na patrol sa mga tubig sa ilalim ng jurisdiksyon ng China, ang 9-dash line ng China, na ginagamit nito upang halos i-demarcate ang pag-angkin nito sa karamihan ng South China Sea, ay nag-overlap sa isang seksyon ng Exclusive Economic Zone ng Indonesia na umaabot mula sa Natuna Islands. Ang Indonesia ay walang formal na agawan sa... Ayan, tingnan nyo naman. Hanggang sa Indonesia, sakop ng 9-dash line ng mga Chino. Ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga Chino, no? Sakop nila ibang bansa, Talagang talagang ganid talaga. Napakaganid nitong mga Chino nito, no? Tingnan niyo naman. Grabe, Pati Indonesia, yung sakop na ng EEZ rin ng Indonesia. sa teritoryo sa China tungkol sa South China Sea, ngunit lalo pang nagbigay proteksyon sa mga karapatan nito sa rehiyon, habang ang mga barko ng China ay regular na pumapasok sa lugar na tinatawag ng Indonesia na North Natuna Sea, na nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ng mga autoridad ng Indonesia na ang barko ng Chinese Coast Guard na CCG-5402 ay unang na-detect malapit sa MV Geo Coral noong Lunes. Noong Miyerkules ng umaga,
ang barko ng China ay muling lumapit sa lugar ng seismic survey at pinalayas, ayon sa Maritime Security Agency. China Coast Guard 5402. This is Indonesian Coast Guard. Kilo November Tanjung Datu 301 calling you over. China Coast Guard. Ayan, tignan nyo nire-radio challenge na mga Indonesian authority yung Chinese and China Coast Guard Tingnan naman. Talagang tingnan nyo naman kung magsalita yung Indonesia. Talagang matikas. Matikas ba, di ba? Hindi yung parang lalambot-lambot ba? 'Di ba? Hindi yung katulad ng di ba? Kung napapansin niyo yung mga nagre-radio challenge ng mga ating mga tropa diyan Hindi naman sa hindi naman sa lalait 'di ba? 'Di ba napakalambot ng boses nila, no? Yung ating mga tropa diyan sa habang nagre-radio challenge sa mga Pilipino sa China, napakalambot, 'di ba? Na para lang nagbabasa ng nobela. Samantalang yung yung pag nag-China at nag-radio challenge sa mga Indonesia, talagang barakon dating 'Di ba? Kaya talagang mapapatras yung mga Chekwa Indonesia Coast Guard O yan, 301. Indonesia Coast Guard 301. This is China Coast Guard vessel 5402. This is China Coast Guard vessel 5402. Please give back distance to me. 5.0. Tiga KN Tanjung Datu Sanlingyi KN Tanjung Datu Sanlingyi Indonesia Coast Guard Tony China Coast Guard Yan ang matindi Wuseling Up Tiga KN Tanjung Datu Sanlingyi Indonesia Coast Guard Tony. O tingnan nyo naman tingnan nyo, matigas may punto, matigas yung pag nagre-radio challenge yung mga Indonesia, no? Kung papansinin nyo kahit hindi sila marunong kahit hindi sila gaano makapagsalita ng English, pero matigas ang kanilang pagkakasalita, di ba? Hindi yung babakla-bakla. 正在中华人民共和国管辖海域巡逻航行，请与我保持安全距离。印尼海警323，印尼海警323，这里是中国海警542洞2舰，这里是中国海警542洞2舰，正在中华人民共和国管辖海域巡逻航行，请与我保持安全距离。In routine patrol in the jurisdictional waters of the People's Republic of China, please keep a safe distance from us. Please keep a safe distance from us. Nauna rito, sinabi ng ahensya na naganap ang ikalawang engkwentro Huwebes ng umaga. Ang isang video na ibinamahagi ng ahensya ay nagpakita ng mga Indonesian Coast Guard officers na nakikipag-usap sa kanilang mga Chinese counterparts sa pamamagitan ng radyo at mga opisyal ng Coast Guard ng China. Sumagot ang Indonesian Coast Guard officer na ang barko ng China ay nasa exclusive economic zone ng Indonesia. Ang mga sagupaan sa dagat sa pagitan ng China at mga karibal nito sa maritime ay naging mas karaniwan sa mga nakaraang taon, na nagdulot ng mga tensyon lalo na sa Pilipinas at Vietnam. Isang internasyonal na desisyon ng arbitration noong 2016, na kinasasangkutan ng Pilipinas ang nagpawalang bisa sa karamihan ng malawakang pag-aangkin ng China sa dagat, ngunit hindi pinansin ng China ang desisyon at tinawag itong hindi totoo, habang tiniyak ni Pangulong Ferdinand. Tignan nyo naman talagang itong mga Chino na to, napakatigas ng ulo. may lumabas ng batas na sa arbitral ruling na ang 9 dash line na mga Chekwa na yan ay hindi totoo. Katang-isip lang ng mga Chekwa na yan. Kumbaga, walang sinasad sa international law ang kanilang 9 dash line. Hindi kinikilala ng international law ang 9 dash line ng mga Chekwa na yan. So, ang titigas talaga, titigas ng mga mukha talaga ng mga Chino, no? Ayan, pati
dinadali nila pati yung mga karatig bansa. Tulad ng Indonesia, yan, Malaysia, no? Pati Japan nga eh. Talagang titigas ng mga mukha talaga nito. Itong mga singkit na to. Marcos Jr., sa Philippine Coast Guard na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Yun. Sinabi niya ang pahayag sa pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng PCG sa South Harbor Port Area sa Yun. Manila noong Martes. Kinilala rin ni Marcos ang mga hamon na kinakaharap ng PCG, tulad ng pagbabago ng klima, pagtaas ng level ng dagat, at geopolitical tensions. Yun. Congratulations to the Philippine Coast Guard on your 123rd founding anniversary. Yun. With the theme, PCG Oops. 100 plus years na pala ang Philippine Coast Guard. at 123, matatag, handa at maasahan tungo sa mapayapa at mapanatag na bagong Pilipinas. We are here to mark more than just a foundation day. We are also here to honor your legacy for over a century and to recognize the good work that you have done in the past few years in the changing climate, especially in the West Philippine Sea. Yun. Indeed, your emergence as a key player in our nation's maritime security reflects your commitment to service and exemplifies how to advance while remaining true to your core mission. You protect our maritime borders, standing resolute in the face of those who would exploit our resources or threaten our way of life, rescuing our fishermen on the sea when typhoons strike, and ensuring that our seas are not pillaged by illegal poachers. Yes. You are the steady hand that keeps us upright. While some see waters as merely a boundary or a resource, you enlighten our people on its true significance. Our seas connect us, sustain us, and are integral to our identity as Filipinos. Every rescue mission and every enforcement of laws against illegal fishing or environmental degradation sends a powerful message. A message that Matindi, no? Matindi si PBBM, ha? Ayan, no? we can count on you whenever it matters most. As we look ahead, we must recognize that the challenges you face are growing more complex. Yun. Climate change, rising sea levels, and geopolitical tensions mean that the stakes have never been higher. Patrolling a coastline that spans over 37 million kilometers and watching over an exclusive economic zone is no small feat. But to do this, with the added weight of isolation, the dangers of an unpredictable sea, and the constant pressure of protecting our resources, then it becomes more than just a job. Yun. It is a responsibility that speaks to the core of what it means to serve this country. You are the vigilant stewards of peace and order upon our seas, Yun. ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. Yun. This is manifested as well by our awardees, to whom I express my gratitude and my deepest congratulations. Yun, no? Words and awards are always never quite enough to express our appreciation for your unwavering commitment and tireless service. This administration reaffirms its support to efforts that will improve your fleet and our air assets as well, to maritime domain awareness, weapons capability, and necessary infrastructure development. Yun. This will boost your capacity to Yun. respond to any operations. Yun. Be assured, you're never alone in carrying the weight of this. Yes. Therefore, I enjoin you to work with other concerned agencies in fulfilling your mandate of ensuring the safety of life and property at sea, Yun. protecting our environment, and enforcing maritime laws. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, mga guys, so nakita nyo naman. Nangako si PBBM,
ng pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Ibig sabihin magpapalakas ng Philippine Coast Guard, bibili ng mga naval asset tulad ng mga barko na magpapatrolya sa ating karagatan at magbabantay. Sana nga magbantay sila. Kahit ba maraming barko yan, kung nasa lang naman, laging nasa pantalan o nakagarahe lang, wala rin mangyayari. Dapat talaga talagang uutusan ng mga matataas na mga opisyal ng Philippine Coast Guard ang mga tropa na magpatrolya sa West Philippine Sea. Kasi wala rin kwenta yung mga barko na yan, kahit paramihin mo yan, di ba? Kung lagi naman nakagarahe, nasa kangkungan, nasa pansita ng mga tripulante ng mga barko na yan ng Philippine Coast Guard, ito wala rin, di ba? So dapat talaga magbago na rin. Ayun ang aking opinion kahit padami naman, kahit sa maraming barko pa yan, kung wala rin naman ginagawang talagang para sa bayan, wala rin mangyayari. Okay, no? So guys, no? So hanggang dito na lang tayo ngayon, no? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara, okay?